What's up everyone, this is Jiram and welcome to my vlog. For today's video guys, papakita ko sa inyo yung low budget pero garantisado, quality at safety. Pero bago ang lahat, kunting review muna tayo dito sa solar charge controller na to. Tara, silipin natin. Dahil mamurahin lang siya, so pwede siyang masira kaagad. Lalo na ngayon, sobrang lakas ng init ng araw. So, yung MOSFET yan, yung tatlo na yan, MOSFET, nasusunog siya, nag-overheat. So, ganyan lang siya, wala siyang heatsink. Yan, wala siyang heatsink. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung MOSFET at ginawan ko siya ng board. Yan. Maganda yung board niya. Pagka hindi ko tinanggal yung MOSFET, magkasunog ulit, masisira pa yung board, sayang naman. So ginawa ko, tinanggal ko yung MOSFET, ginawan ko ng sariling board. Yan, makita nyo maraming wire, mga MOSFET nandyan. So nakabukod siya. So ginawan ko na siya ng sariling board at nilagyan ng heatsink. Noong una, wala pang blower na nilagay ko, hindi ko makapa yung heatsink. Lalo pagka tanghali na, hindi na makapa yung heatsink sa sobrang init. So inisip ko baka masunog, so nilagyan ko lang siya ng blower. So yan, dito sobrang init yan. Ngayon guys, mayroon na kayong idea kung bakit kailangan nyo bumili ng standard kumpara doon sa substandard. Pagka sinabi natin na pinakamababang presyo is yun na yung mga substandard, walang quality. So kung kagaya ko, marunong din kayo gumawa ng mga circuit board, pwede nyo i-separate yung mga circuit na umiinit like MOSFET. So hindi naman lahat ng MOSFET ay umiinit. So, pwede nyo namang bantayan kung alin ang circuit doon na umiinit, pwede nyo sa i-separate ng board kung marunong kayo. Pero kung hindi naman, so dito na tayo sa standard, yung garantisado, quality, para sa safety. Huwag nyo nang isugal yung bahay nyo. Pwede din nyo naman gawin yung pinakamura na budget. Actually, 4,000 is kaya na yun para sa calculated na solar setup dito sa ginawa ko. So pwede dito yung 4,000, yung mga pinakamababang presyo, yung mga hindi quality na mga parts, pwede yun. Pero isa-suggest ko is ibukod nyo. If ever na magkasunog, yun lang yung masunog, hindi na masama yung bahay. So ngayon guys, ito na yung mga parts na kailangan nyo para sa low budget na solar setup. So ang solar panel at saka yung wire, sa labas nyo na lang bilhin, kasi pag sa online kayo bumili, i-deliver yun, so hindi yung maiwasan na magka-damage sa pag-deliver. So yung wire naman, so maraming wire na mabibili sa labas. Basta importante, ito yung kailangan natin, 8 gauge yung kailangan na wire. So wag na kayo magtanong kung bakit 8 gauge, kasi mayroon tayong computation dun, may computation doon, tatagal pa yung video. So yun na lang, basta yun na lang yung bilhin nyo. Calculate na yun, kasama na dito yun sa pag-calculate ng solar setup na to. Pag sinabi natin rechargeable na battery, wala tayong mabibili na mura. Hindi ko alam kung mayroon kayong mabibili na 1,000 lang. Battery nga lang ng motor is 2,000 plus. Pero malay natin, baka may mabibili tayo na mas mura dyan sa labas or sa ibang store. Basta papayo ko lang, i-isolate nyo, ibukod nyo sa bahay nyo, ilabas nyo sa bahay nyo yung setup. Kumbaga, gawa nyo katulad ng bahay ng kalapati. Pwede kayong gumawa nun. Mayroon naman siguro mga tira-tirang yero dyan, basta hindi siya mababasa ng ulan, pwede na yun.
o kaya hindi siya maabot ng baha, pwede na, basta hindi siya mababasa. So ito yung battery guys is, ayan, papakita ko. Anyway guys, hindi to sponsor ng kahit na sino, pero ipapakita ko sa inyo kung saan nyo ito mabili kasi sanay naman tayo na bumili sa online shop. So ito yon. So bakit ko ipapakita sa inyo, hindi naman ako magkakapira dyan. So para sa kaligtasan po ninyo, kasi nga hindi tayo magbibigay dito ng pwedeng ikapahamak sa inyo. Itong battery na to, siyempre kung titingnan nyo, ang ratings is 4.9. Tapos yung nasold na battery nila is 3.0 key. So ibig sabihin 3,000 na yung 3,000 plus na yung nabenta nila. At yung ratings is nanatili sa mataas na rate. So yung iba dyan 5 star, pero yung nasold nila is hindi pa umabot ng 20 or 50. So wag tayong sumugal dun. Dito tayo sa marami nang nabinta pero yung ratings is nanatili pa rin sa mataas. So ma-recommend ko yan guys. Basta mataas ang rating, maraming nabinta, so garantisado na yan. So itong sunod is ang solar charge controller. So ang sasuggest ko sa inyo is PWN 30 amps. Actually may mabibili tayo dito sa online shop na 100 to 300 pesos. Pero ito talaga ang suggest ko sa inyo. Kasi kita nyo naman, yung nabenta nila is 1,100 plus or 1.1k na nabenta na nila, at yung ratings is 4.8 pa din. Mataas pa din yung ratings nila. So make it sure na 30 amps yung bibili nyo. So itong panghuli is ang inverter. So itong inverter guys is nagkakalaga siya ng 2,059. So ito yung pinakataas na ratings na nakita ko dito sa online store na to, online shop na to. So yung nabenta nila is 967, and then yung ratings is 4.8, so mataas. Saka make it sure din na 1,000 watt yung bibili nyo. 1,000 watts inverter, 30 amps solar charge controller, at yung battery is yan naman, tamang-tama yan, 100 to, yung calculation dito is 100 to 150 watts. So ito is 100 watts, so pwede yan. So sa mga walang budget dyan, sa mga hindi kaya yung ma-afford yung mga sinasuggest ko na mga parts, is yun nga yung sabi ko is dapat naka-isolate yung solar setup nyo pag substandard yung pinili nyo na mga parts. At saka maglagay na din kayo ng mga fuse sa before and after, like masuggest ko sa after sa solar panel bago pumasok sa inverter is circuit breaker, para pagka umulan may kidlat, so maiwasan yung mga over voltage. Saka no worries naman siguro kasi PWM naman yan, so hindi siya tatagos doon sa battery. And then after sa solar charge controller, pwede din kayo maglagay ng fuse papunta sa battery. And then fuse na naman papunta sa inverter. And then circuit breaker para doon sa out doon sa inverter na 220 volts. So yun lang guys, baka may hindi pa ako nabanggit, just comment down below na lang. And that's it for today's video, and thank you for watching. At huwag nyo palang kalimutan i-click yung like button dyan sa baba, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just click the red button below and click notification bell para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko dito sa channel na to. So thank you for watching, bye bye.